Grabe ang ipinakita ni Bam Adebayo matapos patikimin ang Oklahoma City Thunder ng kanilang ika-8 talo ngayong season. Kitang-kita na tila bumabalik na ang kumpiyansa ng sentro ng Miami Heat lalo na matapos ang kanyang mga huling laro. Sa totoo lang, sa mga unang bahagi ng season ay kapansin-pansin ang pagbaba ng mga numero ni Bam. Hindi siya ang dominanteng presensya na nakasanayan ng Miami. Pero sa huling 3 laro, malinaw ang pagbabago. Nasa 20+ points na ang kanyang average at unti-unting bumabalik ang agresibo at kumpiyansang laro sa loob at labas ng court. Pinakamalinaw ang ebidensya nito sa laban kontra OKC kung saan gumawa si Bam ng 30 points, 12 rebounds at higit sa lahat career high na 6 na tres. Isang bagay na bihirang makita mula sa kanya. Nasayang man ang 39 na points ni Shai Gilgeous-Alexander, mas nangingibabaw pa rin ang kontrol at balanse ng Miami sa kabuuan ng laro. Para sa Miami Heat, pakiramdam ng marami na simula pa lamang ito. Habang unti-unting bumabalik sa all-star form ang kanilang star center na si Bam Adebayo, mas nagiging malinaw kung bakit nananatiling delikado ang Heat kapag kumpleto at kumpiyansa ang kanilang pangunahing sandata. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba tuloy-tuloy na ito para kay Bam at sa Miami Heat? Samantala sa wakas ay nabigyan din ng totoong pagkakataon ang two-way contract ng Lakers na si Drew Timme. Dahil sa kawalan ng ilan sa mga starters, napilitan ng Lakers na bigyan siya ng mahabang playing time at hindi naman niya ito sinayang. Bagamat natalo ang Lakers laban sa Portland Trail Blazers, isa si Timme sa mga naging maliwanag na spot ng laro. Sa loob ng 29 na minuto, nagtala siya ng 21 puntos, 2 rebounds, 4 na assists at 2 steals, may kasama pang 3 tres. Isang malinaw na patunay na kaya niyang makipagsabayan sa NBA level kapag binigyan ng tiwala. Pinapatunayan lang ni Drew Timme na may ibubuga siya sa loob ng court at kung magpapatuloy ang ganitong klase ng laro, mahirap na siyang baliwalain. Ang tanong ngayon, handa na ba si JJ Redick na mas pagkatiwalaan pa siya sa mga susunod na laro? Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Deserve ba ni Drew Timme ng mas malaking role sa Lakers? Samantala, mainit ngayon ang pangalan ni Austin Reeves sa paparating na off-season matapos lumabas ang ulat na seryosong target siya ng Utah Jazz at handa umano ang ilang team, kasama ang Jazz, na maglatag ng malaking offer, posibleng umabot pa sa max contract. Ayon kay Kevin O'Connor, may mga koponan na nakaabang kay Reeves oras na maging unrestricted free agent siya at alam na rin ito ng kampo niya, kabilang si Rich Paul. Dahil dito, napipilitan ang Lakers na gumawa ng mahirap na desisyon. Kung ayaw nilang umalis si Reeves sa off-season, kailangan nilang ibigay ang kontratang hinihingi nito. Lalo pat malinaw sa mga ulat na nais mismo ni Reeves na manatili sa Los Angeles pero kapag may mas malaking alok sa labas, hindi na yon basta-bastang isinasantabi. Sa performance naman, hindi nakapagtataka ang interes ng Utah Jazz. Si Reeves ay nag-a-average ng halos 18 points, 5 assists at 4 na rebounds kada laro, may solidong 3-point shooting, mahusay sa pick and roll at kayang maging secondary playmaker. Bukod dito, kilala siya sa mataas na basketball IQ at composure sa crucial moments, bagay na swak sa batang roster ng Jazz na naghahanap ng guard na pwedeng sandalan. Sa huli, malinaw ang sitwasyon ng Lakers. Kung seryoso silang panatilihin si Austin Reeves bilang mahalagang bahagi ng koponan, kailangan nilang gumalaw at mag-commit sa malaking kontrata. Kung hindi, nakaabang na ang Utah Jazz sa off-season. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Dapat bang i-max ng Lakers si Reeves o may hangganan din ang halaga niya? Reeves, what he does, but yeah, Boban, here we go, down the lane, full jump.